So, hello, good morning, good afternoon, good evening po. Especially sa guest natin. Hello, si Ma'am Catherine, si Ma'am Debs, at saka si Ma'am Joyce. Talagang the rest po, alam ko namang member na dito. Pero welcome po sa inyo and I'm really excited po sa inyo to share yung kung anong meron tayo dito sa digital currency na sinasabi sa inyo ni Ma'am Grace. Actually, ang request ko lang, baka ma-overwhelm kayo sa mga information, it's better na mag-take down notes kayo. Take down notes nyo lang kung ano yung kan. And then kung meron kayong tanong mamaya later, is sagutin natin yung mga tanong ninyo. Okay? So, share ko lang po yung screen. I hope you can see it. Let me know. Okay. Nakikita po yung screen ko. Hello po. Loading pa. Ay, yes po. Thank you, thank you. Okay. So, bago po sana, no? Hindi pala ako kita. Teka lang, i-open ko lang yung camera ko para naman makilala ako ni Ma'am Joyce at saka ni Ma'am. Where's my camera? Yan, baka sabihin naman ni Ma'am Joyce, sino kaya yung nagsasalita na yun? Hindi ko naman kilala, di ba? Hello, Ma'am Joyce. Hello. Hello po, hello po. Yan, Ma'am Debs, hello. Yan, okay. And Ma'am Catherine. Okay, so at hindi naman malinaw naman yung video ko, hindi naman malabo or anything. Okay lang ba? Sige po, Yes po, okay po. okay. So hello, yan. So yung pumasok pa si Sir Rico. Okay, so again, good morning, good afternoon, good evening. No? So kung nakikita niyo yung screen ko, may nakasulat diyan Affiliate Marketing 3.0. Maybe yung iba sa inyo diyan, naiintindihan na yung word affiliate marketing. I mean, ang affiliate marketing naman is simple and sabi nga natin, kilalang kilala na yan anywhere in the world. Okay? At kung hindi nyo pa naintindihan yan, ipapaliwanag natin mamaya. But for me, para pakilala ko muna sa inyo yung sarili ko. So ako si Dennis Miras. Okay? I am here in the UK. I'm living here in the UK na. And I'm really excited to share to you this information about digital currency. So bibigyan natin ng idea kung hindi nyo pa naintindihan ano nga ba yung digital currency, ipapaliwanag natin. But bago natin umpisahan to, bibigyan ko lang kayo ng konting disclaimer. So at least para maintindihan nyo na wala akong ibebenta sa inyo, wala akong itutula o pipilit sa inyo or kung ano man. Ang lahat ng sasabihin dito are purely for information purposes lang. Okay? Para hindi po kayo mag-isip na ako, baka bebentahan ako kasi affiliate marketing. Okay? So yun po yung kanya. So I mean, the company name is Affiliate Marketing 3.0. So nakasulat na niya, redefining the affiliate marketing through decentralization and collective trust. Ano nga ba yung decentralization? Mamaya maintindihan niyo lahat 'yan. Kung hindi niyo pa man na-encounter para papaliwanag natin nga. But I would like just to listen muna kayo dun sa disclaimer natin, okay? Saglit lang po. Sabihin niyo po sa akin kung hindi niyo na naririnig yung sounds, okay? General disclaimer. Welcome to this official presentation on Affiliate Marketing Model 3.0. All presenters are providing their services on a volunteer basis and are active participants in all products they are presenting. Their views and opinions do not necessarily reflect those of the organisation. While we aim for accuracy, errors may occur. All content is for informational purposes only. The information provided is general and not personalised advice. We are not liable for any losses. We provide information and systems, but we do not endorse any purchases of memberships. Your decisions are yours alone, so we advise conducting thorough research. If uncertain, seek guidance from a qualified professional. Attendees accept these terms by continuing to view this presentation. Let's explore affiliate marketing cautiously and curiously. Legal disclaimer. You are viewing an Affiliate Marketing 3.0 official presentation. All products and services, their component parts and operating methods and systems, either provided by or created by Affiliate Marketing 3.0, belong solely to Affiliate Marketing 3.0. All IPs are protected. Anyone copying,
distributing, or reselling any Affiliate Marketing 3.0 product without express permission risks serious legal consequences. Any unauthorized broadcasting, live streaming, or social media sharing of Affiliate Marketing 3.0 presentations is strictly prohibited. Downloading and re-uploading presentations without permission violates copyright law and may also lead to legal consequences. So, yun naintindihan po naman natin siguro, no? We have the disclaimer. So at least alam niyo po na wala akong kahit anong ibebenta sa inyo dito. Gusto ko lang pong i-share sa inyo kung ano yung nakita ni Ma'am Grace dito sa opportunity to. This is an opportunity po, na malaman natin, maintindihan natin kung ano po yung digital currency na sinasabi nila. Kung hindi man pa po kayo aware, actually, ito yung time na sinasabi nga natin, the evolution again is happening. Kung maiintindihan nyo, kung halimbawa, kayo kung nag-aaral kayo, naintindihan nyo noon, yung first evolution ng pera, paliwanag lang natin, no? Yung first evolution ng pera noon, ang tawag ay barter, di ba? Ano ba yung barter? Di ba? Yung nagpapalit kayo ng mansanas sa bigas or nagpapalit kayo ng kalabaw sa itlog, something na ganon. So ganon ang way of transaction natin noon kapag gusto mo magkaroon ng bagay na gusto mo noon na para makuha mo, kailangan may kapalit. So yun yung pinakang first evolution natin ng pagiging ng parang pera natin, no, para magkaroon tayo ng kwan. So meron tayong hawak na isang bagay, ipapalit natin sa isang bagay. And then as we go along, siyempre sabi nga natin nag-evolve, pumasok yung Iron Age. So Iron Age nauso ngayon yung silver and gold, di ba? Nagkaroon na ng metal. So nagkaroon tayo ng coins na tinatawag natin. Marami ang nagkuan diyan, marami ang nagalit diyan, hindi daw mangyayari yan. Sabi nga nila, hindi yan magiging totoo, walang susuporta yan. But of course, sinabi ng king, sinabi ng na ganito ang pera natin, so nagkaroon na ng pera na which is the silver and the gold. Okay? So fast forward ng next evolution natin ng pera, okay, after the gold, lumabas ngayon yung mga, sabi nga natin, fiat currency, di ba? Lumabas na yung fiat currency, sabi nga natin, lumabas na yung mga dollars, sa pounds, euro, peso, so lahat na yon. So nagkaroon na tayo ng fiat currency. So another evolution yan. Sabi nila hindi daw mag-work yan kasi walang kwenta yan, papel lang yan, walang value. So maraming nagagalit dahil nga naman yung silver at yung gold, malaki ang value. Pero at the end of the day, sino bang nasunod? Natuloy pa rin yung evolution, ano ang ginagamit? Fiat currency na ang ginagamit natin. So ano po yung next evolution ng currency? Naging cashless payments na tayo. Okay? Hindi na natin nahawakan yung pera. Ibig sabihin, wala na, digits na lang nakikita natin sa cellphones, sa bank accounts o whatever, sa apps. Pero in reality, hindi na natin hawak. Wala na tayong, most of the time, wala na tayong tangible money. Sabi nila hindi mag-work yan, na maraming nagagalit dyan dahil nga, ano ba naman yung cashless? But because with the help of internet, yun, 'di ba? Natutunan natin na mag-cashless. So hindi na ngayon nauso ang hold-upper kasi ang hold-upper ay wala nang naho-hold up, wala na kayong dalang pera, 'di ba? So nag-evolve na rin ng hold-upper. Hindi na sila hold-upper ngayon. Hacker na ang tawag sila ngayon dahil nasa another evolution of digital currency, and the evolution of finance, which is the digital currency. So yung digital currency includes cryptocurrency. Okay? So if you are not yet aware kung ano yung cryptocurrency na po is, sabi nga natin, is one way of the evolution ngayon ng financial natin. I mean, I can see, hindi ko naman sinasabing mawawala itong fiat currency in the next 30-40 years. But eventually, we will go to digital currency. Kung nagawa nga natin gawin na maging cashless payments na tayo, bakit ba ang hindi natin maging digital currency? And ang kagandahan ng digital currency ngayon is we are more on a decentralization. So, before we begin, bago natin umpisahan yung tungkol sa decentralization yan, at least naintindihan nyo na yung evolution ng financial system in the world. Simula nung umpisa, at least may idea kayo kung bakit
dinidiscuss na ngayon, bakit kailangan nating maging aware, bakit kailangan natin magkaroon ng knowledge about cryptocurrency or digital currency. Okay? So before we begin, meron lang akong tanong. No? This is the questions that I wanted to ask. Okay? Oh, what are your reasons to start a business or grab an opportunity? Okay? Sabi nga natin, when you are going to start a business, ano ba yung pinakang why mo? Ano yung pinakang reason mo? Bakit ka magi-start ng business? Bakit ka mag-grab ng opportunity? Halimbawa, even if it's a job or sabi nga natin, online business or anything. As long as it's an opportunity, ano yung real reason mo sa sarili mo? So you have to ask your question. Bakit ka nga ba nandito, Ma'am Dels? Ikaw, Ma'am Catherine, di ba? Si Ma'am Bimalin. Welcome po. Thank you for coming. Okay? Pag kayo mag-alala, umpisa pa lang natin. So, yeah, natin. So, this is just the question na tinatanong ko. If you are starting a business, ano ba yung reason why? So, there are two answers that I can say na po pwede nating pwedeng sabihin nating dahilan. Okay? So, isa ka ba dito? Okay? If you are one of them. Most of the people, ito yung primary motivation nila, yung two factors. I mean, to make gain, di ba? Living the lifestyle that we want, or to avoid pain. O kasi may naranasan tayong hindi maganda na matutulungan tayo ng opportunity na meron tayo kung para hindi na maulit yung pain. 'Di ba? So dalawa yung pinakang sabi nga natin, alin ba kayo dito? To make gain o to avoid pain. Okay? So yun yung gusto ko lang itanong niyo sa sarili niyo. I mean, if you will not stay until the end, okay lang po. At least tanong niyo sa sarili niyo if this is really for you or not. But sa akin nga lang, like sinabi ko kanina kay Ma'am Catherine, ang worst case scenario nyo naman dito is you will learn something. Definitely, especially the financial institution of the world, wherein napaka-importante dahil lahat po tayo apektado ng finances. Sabi sabihin, gumagamit po tayo ng mga finances. So this will help us at least learn kung ano yung meron tayo coming into the future on the 20th century. Sabi natin technology. Internet change everything when it happens. Now AI is changing again everything. And then of course, one of that part is the digital currency thing that is going to change again. Sabi nga natin, hindi man gustuhin ng gobyerno o ng mga politiko, but eventually at the end of the day, lahat sila ngayon nag-a-adapt na. Kasi alam nila na hindi na nila kayang pigilan. Okay? So alam ko pong naiintindihan nyo naman yung gusto kong iparating sa inyo, that this is an evolution. This is something na kinikriticize ng tao, pero at the end of the day, we adapt. Sumusunod din tayo sa kanya yun. But before that, I would like you to meet our CEO, the company of the CEO of the Affiliate Marketing 3.0. Okay? So this is isa siyang Indian with as a tech genius. Kumbaga kaya namin siya tinawag na tech genius. Pero at his age of 29 years old, he has a digital company which is really amazing, and we are fortunate that we become part of it. To be honest, no. 29 years old, the company is read in Dubai, so talagang napakasabi nga natin, napaka-talinong tao pagdating sa digital. At meron siyang mission, okay, to revolutionize the affiliate marketing industry. Okay, so by having a fair, open ecosystem, support system, partners, projections for equal transparent business. So ano nga ba yung affiliate marketing? This is a company, okay? Sabi ninyo, baka ano ba yung affiliate marketing na yan? Ganito ba yan? Ang affiliate marketing po is one marketing strategy na ginagamit ng maraming company, ng malalaking company, even Apple, Microsoft, Google, they use affiliate. Paano ba ginagawa yan? Amazon. Di ba? Pagka may link kayo, kumuha kayo ng link, benta nyo yung product ng iba, pagka binili yung product nyo, gamit yung link niyo, meron kayong commission. That's how affiliate marketing. But remember, sabi ko nga sa inyo, wala po kayo bibenta sa inyo. Ang gusto ko lang makuha ninyo yung information about this. Okay? So, siya po si Chavez, the CEO. Okay? Siya yung CEO ng imagine niyo si 29 years old tech guy. I mean, ako ang dami kong natutunan sa kanya na mga about digital currency na akala ko noon alam ko na, because
Hindi pa naman ako ganun katagalan sa cryptocurrency. Kung si Ma'am Catherine, medyo matagal niya, hindi niya na maalala. Almost at the same time, nauna lang ako ng konti kay Ma'am Catherine when I started cryptocurrency. Ang difference lang namin ni Ma'am Catherine ay ako, nagpursu ako. Pinag-aralan ko nung marinig ko siya, nung sabi ko nga, I know this is something and I can see a lot of opportunities dito. So nagpursu ako, pinag-aralan ko yung cryptocurrency. Si Ma'am Catherine, ang kwan lang niya is narinig niya. Then of course, sabi natin, life happens, meron tayong pamilya, di ba? May trabaho tayo. So okay lang na at least narinig na natin. Okay? So to give you at least ng konting heads up, no, yung CEO natin, nakatanggap siya ng award sino nga ba yung magazine. So yung magazine is Forbes by India. Kilala niyo siguro, I don't think i-explain ko pa kung sino si Forbes magazine sa inyo. This is one of the most prestigious magazine in the world. Okay? So ngayon po, ang i-discuss ko talaga sa inyo is sino yung kauna-unahang cryptocurrency. Kilala niyo po ba yun, Ma'am Bimalin? Ma'am Joyce, kilala niyo ba yung kauna-unahang cryptocurrency? Baka pwede po kayo mag-unmute para maging medyo, ang tawag dito, interactive naman tayo. Habi ng konti. Okay, kung hindi po okay lang. Okay, so di-discuss ko po sa inyo kung ano yung kauna-unahang cryptocurrency kasi at least maintindihan natin kung saan nagmula si cryptocurrency, bakit may cryptocurrency, at bakit nga ba ito yung next evolution of financial system. Okay? So, ang pangalan po ng cryptocurrency na kauna-unahan at ang pinakasikat at pinaka number one and the father and the mother and the daughter of all cryptocurrency, no? Nandun po sa kanya, sabi nga natin, this is where nag-umpisa si Bitcoin. Okay? So Bitcoin ang pangalan ng ating kauna-unahang cryptocurrency. Siya ang, sabi nga natin, pinakang naging paano ba to? Pinakang naging reason kung bakit nagkaroon ng digital system. So this Bitcoin was created by Satoshi Nakamoto. Okay? Si Satoshi Nakamoto po yung nag-create, and ang gusto niyang mangyari noon is kasi yung banking natin, 'di ba? Yung banking natin most of the time kung mapapansin ninyo, kinokontrol nila yung pera natin. I mean, pera na natin, but they will make sure na hindi mo yan magagastos kung saan basta-basta lang. Tatanungin ka nila. I mean, here in the UK, to be honest, hindi ka basta-basta pwede maglabas pagka hindi mo kilala tao or bagong tao yung babayaran mo, and sasabihin nila, sino ba yan? Kilala mo ba yan? Alam mo yun, pera mo na kinuhan pa. So yung decentralization, ito na yung sabi nga, itindihin natin, decentralized alternative banking alternative. So yung decentralized po is wala na pa siyang middleman. I mean, pag nag-transaction ka, halimbawa ako, nag-send ako kay Ma'am Joyce ng Bitcoin, wala nang intermediary, wala nang bangko, wala nang kahit sino. Pag send ko sa kanya in seconds or in a couple of seconds, na kay Ma'am Joyce na kaagad yung Bitcoin. Ibig sabihin, ganun kabilis. Tapos, hindi mo kailangan problemahin kung nakarating nga ba sa kanya, hindi, kasi meron tayong tinatawag na blockchain. Yung blockchain naman na yun po yung, sabi nga natin, nagre-record ng lahat ng ledger ng transaction na everyone, when you say everyone, kahit ako, kahit si Ma'am Grace, kahit si Sir Johnny, kahit si Sir Alan, lahat po tayo makikita natin yung transaction na yun to prove that that transaction is happening or already happened. Ganon kaganda yung decentralization because of the blockchain. So Bitcoin was created in November 2008, and sabi nga natin, it was publicly launched in 2009. So sino ba nakakaalala dito ng 2009? 15 or 16 years ago, nung i-launch po ito. Ibig sabihin, ganun nakatagal pala si Bitcoin. Alam nyo ba na si Bitcoin ang pinaka of all the evolution of financial system,
ito yung pinakang kinriticize ng tao talaga. I mean, talagang ito yung, sabi nga natin, every government, every banking system, the World Bank, the financial institution, everyone in the world, sinabi nila na it will not work. It will not work. Ganun po ang sabi nila. It's just a fad. Sipin ninyo, di ba? Talagang ganun katindi ang criticism na inabot ni Bitcoin. Okay? Pero despite that, okay? Despite of that, okay? In January 2025, okay? So that means po, tandaan nyo, January 2025, so that is 6 months ago, okay? 6 months ago, sino bang nakakon dito? Ano nyo, wala natin. Bitcoin reaches the all-time high price of $109,000, 114 per coin. Okay? Per coin po yung sinasabi natin. Only one coin. So, ibig sabihin, kung meron ka palang isang Bitcoin noong 2009, ngayon ay milyonaryo ka na. Kung nagkaroon ka ng pagkakataon, kung nakilala na lang natin si Bitcoin noon, grabe pala. Noong ang halaga pa lang ni Bitcoin ay sentimo pa lang. I mean, 0.009%. Mamaya, malalaman natin yung details na yun. Pero imagine niyo the worst criticized, sabi nga nila, this is going to be the next gold. I mean, mas mataas pa nga ang value sa gold nito, di ba? Kung iisipin. So, gold, silver, and then Bitcoin. So, ngayon, sa mundo ngayon, ito ngayon ang tinitingnan. I mean, go to the news. Sabi nga natin, imagine United States of America. Okay? Kilala natin ang US. Yan ang isa sa pinakagalit na galit sa Bitcoin noon. Pero ngayon po, isa sila sa nasa top 5 holder number of Bitcoins. I believe na over 4,000 Bitcoin ang hawak nila. Yung 4,000 Bitcoin na yun, i-multiply nyo na lang sa $109,000. I mean, I believe parang couple of months ago or this last month lang, inabot na ng $114,000 ang all-time high. Pwede naman nating tingnan sa internet kung magkano yung all-time high. Sandali lang. Pwede, stop ko lang yung sharing ko para makita natin, papakita ko sa inyo. I-share ko yung screen ko on this Bitcoin. Para makita na, at least alam nyo naman na, alam nyo kung totoo yung sinasabi ko. Baka naman sabihin nyo, nagbukan lang ako, di ba? So, CoinMarketCap. Gali lang pupunta lang po ako sa website. So, ito. Yan. I-share ko yung screen ko dito. Okay. Yan. Nakikita nyo po yung screen ko? Can you confirm po? Yes. Ano pong nakikita nyo? Puro number. Maliliit na number. Maliliit po. Kasi po sa cellphone no, maliit, no? So yan. So Opo, kung nakikita niyo dito, lalakihan ko. Ayan, nakikita niya, nilakihan ko na ha. Okay. Ito si Bitcoin, okay? Bitcoin niya, nakasulat niyo Bitcoin. Alam niyo ngayon, for today is 108,000 ang halaga niya today. Imagine niyo. So kung titingnan natin yung all-time high niya, okay, ito makasulat naman yan eh. Yan. 111 pala. So all-time high last May 22, 2025. Kung nakikita niyo yan, May 22, 2025, 1 month ago, ang all-time high niya is 111,970. So at least now you understand kung bakit naging importante si Bitcoin ngayon. Okay? So napaka-on po, di ba? Napakagandang kwan. So balik lang tayo sa presentation. Stop ko lang yung share ko. At babalik tayo sa presentation ko. Ayan. Where is it? Sir Dennis, per coin yun, ano? 108. Per coin po, yes. Per coin. coin. Yes, that's coin. Wow. US dollar. US dollar, yes. US dollar. So, i-convert mo sa Philippine money, oh my God. Yes. Nakikita na po ulit yung screen ko? Yes. Yun. Nakikita niyo na yung 109, no? Yun lang 109 nakikita nyo o yung Bitcoin din?
Pasensya na po kasi hindi ko nakikita yung screen ko. Ang nakikita ko lang kapag Yeah, yeah. Okay. Lahat nakikita namin. Ano ma'am, nakikita niyo pa yung mga slides? No. Yung Bitcoin code standard tapos yung 109. Yeah, yung slides. Bitcoin code standards. Okay, cool. Yeah. Yan. So yan so now you understand bakit ang criticism ng bawat tao is very important sa evolution. Okay? I mean, sabi nga nila noon ang AI daw hindi yan magtatagumpay kasi nga hindi pwedeng matalo ng robot ang tao kasi mas matalino pa rin daw ang tao. But for now, alam natin na si AI na pwede na tayong palitan sa trabaho natin ni AI. Okay? So very scary kung hindi natin pag-aaralan. Kaya ang napaka-importante ng learning ngayon ng mga bawat bagay-bagay. I mean, I understand kung meron tayong sabi nga natin may profession tayo, nagko-concentrate tayo doon na nagbibigyan natin ng attention. But sometimes go out of your comfort zone. Study something like this, Bitcoin or AI or sabi natin internet, yung mga evolution niya kasi sa internet ngayon meron ng web 1, web 2, web 3. Kung intindihin niyo yun, magugulat kayo. There are a lot of things to understand. Sabi nga natin, in the long run or in the near future, maaapektuhan tayo at mag-a-adapt din tayo and sasabihin pa natin, I think it's too late for me to learn. Wala pong too late to learn. Wala pong word na ganyan. Yan po, tayo lang ang magbibigay ng meaning niya kung sasabihin natin sa sarili natin. But for sure, kahit po 80 years old na, pinag-aaralan to, natututunan nila to, ginagawa nila to. Because they believe that learning is earning. Okay po? So bigyan natin ng alamin natin yung fundamentals ni Bitcoin. Ano nga ba yung fundamentals ni Bitcoin? Para at least maintindihan nyo na paano siya nag-work, bakit siya nag-work, bakit siya naging ganyan. Okay? Diba? So importante po yan. So this is the basic fundamentals of Bitcoin. So bigyan natin ng fundamentals si Bitcoin. Ano ba yung fundamentals si Bitcoin? Ang total number po natin, 'di ba dito sa natin sa fiat currency natin, sa dollars, sa peso, alam niyo ba na piniprint lang yung money. Tapos yung money na yan, lalagyan nila ng 100 na nakasulat and then we say that is 100 peso o that is 100 dollars. 'Di ba? Pero ang reality niyan, wala siyang value. Tayo lang ang nagbibigay ng value because we say so that this is 100 peso or 100 dollars. Okay? In digital currency, there is something na kailangan yung maintindihan. At ang pinaka-importante po dyan yung total supply o yung number of token o ng crypto na meron, yung total lang. Huwag kayong mabibigla kung mga bago kayo mga bago dito, si Ma'am Nikki. Hi Ma'am Nikki. Sorry po, ngayon lang kita nakita. Welcome po. So, ipapakita ko lang sa inyo na ang cryptocurrency sa buong mundo siguro is around 100,000, hindi lang, more than 100,000 cryptocurrency na. And nag-umpisa lang po yan kay Bitcoin. So imagine niyo na si Bitcoin ang pinakang mother of everything. Sabi nga natin. So, ang kagandahan nito, imagine niyo si Bitcoin po ay meron lang siyang 21 million supply. So, ibig sabihin po, yung 21 million supply, wala nang kasunod yan, wala nang kasamahan yan, wala nang iba. Right now po, ang Bitcoin code na ang Bitcoin na meron tayo sa circulation natin in the market ay 20 million. I believe sa 20 million na or less no. Sabi nga natin almost 20 million na yung nasa circulation natin. Okay? Siguro nag-iisip kayo, paano nangyari yun? Saan nanggaling po yung Bitcoin? Ang Bitcoin po kasi hindi ito nakukuha kahit saan lang. Ito po ay minamine. Katulad ng ginto, kumbaga yung ginto, yung silver, pumupunta tayo sa bundok, minimina. Yun nga lang ito, minamine digitally. So magkakaroon kayo ng equipment, magkakaroon kayo ng gagastos kayo electricity, air conditioning, lahat, room or whatever, para makapag-mine kayo ng Bitcoin. So ganun po yun. Okay? Ang kagandahan nga lang ngayon, dahil meron ng 20 million supply sa circulation, pwede na kayong bumili nito kahit saan. Okay? Available ito sa kahit saan. Ito po yung tinatawag natin na buying and selling. Bumili ka, benta mo. Kasi ang presyo po kasi ng Bitcoin is volatile. Ano ba yung volatile? Up and down, taas baba, taas baba.
Okay? So, ibig sabihin, halimbawa, bumili ka ng Bitcoin ngayon is $100, tapos nakita mo kinabukasan or in the third day or in the fifth day or in the next 6 months, nakita mong $500, ibenta mo yung Bitcoin mo, kumita ka ng $400. Ganun lang yung basic. Okay? Basic way to earn, sabi nga natin in cryptocurrency. Hindi lang po kay Bitcoin ito applicable, but siyempre Bitcoin as napakagandang gamitin kasi nga si mo, nag-all-time high siya na $111,000. Okay? I hope this is malinaw po. Now, ang next po natin, intindi natin to, nung unang i-mine, nung 2009, ang first mining, okay, which is very fortunate na alam nyo bang isang tao lang ang nagmamine nito from 2009, I believe, to 2011, something like that, or 2012, something like that, no? Isang tao lang, si Satoshi Nakamoto lang po yung nagmamine. Si Satoshi Nakamoto ang nagmamine ng Bitcoin. So, ibig sabihin, nakakakuha siya ng 7,200 Bitcoin every 24 hours or 50 Bitcoins every 10 minutes. So, imagine niyo kung gaano karami ang na-mine ni Satoshi Nakamoto noon. Tapos ngayon, halimbawa, hawak nyo na yung Bitcoin na yun, di ba? Meron kayong ganong kalaking halaga. Okay? Now, meron po rin tayong halving. Itong halving every 4 years, ano ba to? Or every 210,000 blocks. Explain ko po ito later sa next slide para maintindihan nyo kung ano yan. Okay? So at least maintindihan natin that there is also a halving in the system. Mamaya maintindihan nyo kung ano yan. And then meron tayong blockchain. Okay? So may sariling blockchain si Bitcoin. May blockchain yan. Blockchain is a system nga, sabi niyo, or is a ledger na nagko-contain ng lahat ng transaction. Kaya lang siyempre, ang transaction na napaprocess ni Bitcoin lang is ganito. Medyo bumilis na siya ata siguro siya ngayon because of the technology, pero napakabagal pa rin kung isipin niyan. Isipin niyo marami na yan, di ba? Oh. And then of course, completely decentralized. Sabi ko nga sa inyo, itong kagandahan nito, why sinabing decentralized, ni bangko, ni gobyerno, walang nakaw sa inyo nito, kayo lang. Hawak nyo lang to. Ibig sabihin sa inyo lang to. Okay? Kanya lang, yung blockchain natin is walang utility. Okay? So kung magkukuha kayo, sabi nga natin, bakit kukunti yung supply ni Bitcoin? Bakit 21 million lang? Kasi ito lang po yung natin eh. Sabi nga natin, ginawa. Ito lang talaga yung inirecommend ng system na to. And imagine niyo right now, with over 8 billion people in the planet, paghahati-hatian nila tong 21 million natin, tigilan lang kaya tayo. Di ba? Kaya lang, syempre, marami nga lang hindi pa naiintindihan to. What more pag naiintindihan na natin? Like si Ma'am Catherine, si Ma'am Debs, di ba? Si Ma'am Joyce na hindi pa naiintindihan ng crypto. So, hindi nyo pa iisiping sabi nga natin, mag-acquire o mag-accumulate ng Bitcoin. Kasi nga, ano ba yan? Hindi naman yan magiging pera, hindi ko naman mahawakan, hindi ko naman magagastos yan. But in reality, lahat po yan, nagagastos, marami na pong yumaman kay Bitcoin. Okay? So now, at least you have a better understanding kung sino si Bitcoin. Now, pag-usapan lang po natin yung halving para maintindihan natin ano ba yung importance ng halving. Okay? Kasi halving is very, very important sa system ni Bitcoin. So, very important po yan. So, this is the sample of every 10 minutes. Okay? So, noong 2009, nung si Satoshi Nakamoto nagmamine, ang nakukuha niya, 50 Bitcoin every 10 minutes. Okay? Yan, every 10 minutes. Okay? Now, ngayon, yung sinasabing halving or after 210,000 blocks or after every 4 years, so yung first 4 years, nagkaroon po ng halving. Ano yung halving? Hinati na lang yung nakukuhang Bitcoin every 10 minutes. So, noong 2012, naging 25 na lang. So, imagine niyo. And then, nag-halving na ulit ng 2016, hinati na yung 25. Okay? Then, nung halving ulit, hinati na naman yung 12.5. And then, nag-halving ulit last year, hinati na naman yung 6.25 every 10 minutes. So, imagine niyo yan. Di ba? So, ngayon, in 24 hours, ito yung conversion niya. Ito yung katapat niya every 24 hours. Di ba? So, ngayon, noon yung best time. Sabi nga natin, when is the best time to mine? Okay, mining ha. Sabi ko nga sa inyo, mining. Hindi po ito na basta-basta ng ano. Or when is the best time to have Bitcoin? Di ba? Noon. Kasi noon, ang Bitcoin,
Isipin nyo, 7,200 per 24 hours. Ngayon, 450 na lang. Imagine nyo in 2028, ilan na lang? In 2028, hahatiin pa yung 450. Magiging 225 na lang. In 2032, hahatiin pa yung 225. Magiging 112 na lang. So ngayon baka magtatanong kayo, akala ko ba 1 million na lang yung natitira kasi almost 20 million na lang yung, sabi nga natin, yung imamine. Pero yung sabi ko nga sa inyo, i-check nyo kay AI, correct me if I'm wrong. Okay? Pero ang alam ko po, yung last, yung kahuli-hulihang token ni Bitcoin ay makukuha sa 2134 o 40. Alin man dyan? 2040, 2140 o 2134. So, ibig sabihin, over 100 years pang imamine yung natitirang Bitcoin because of this halving. Sabi nga natin, itong kada to. Oops, sorry po. Okay, so naintindihan nyo na kung bakit gaano ka-importante yung halving. Halving is something na nagbibigay sa atin ng reason kung bakit kailangan na nating magkaroon ng mas maaga. Okay? So, yun po yung gustong ako natin kung bakit ang system ni Bitcoin is really, really amazing. Kasi hindi siya basta-basta makukuha lang. I mean, kung mayroon kang hawak na pera, nilagay natin sa bangko, hindi siya tutubo unless magka 0.1% or whatever. Pero dito kay Bitcoin, kaya dahil nga yung sa volatility ng kanyang price, I mean, umabot siya ng $111,000 kung may isang Bitcoin ka, okay? So, let's understand the numbers. Don't worry, no. Let's give the numbers. Yung pagtaas ng presyo ni Bitcoin noon. At least maintindihan ninyo na kung paano nag-work out yung pagtaas ng presyo ni Bitcoin noon. Okay, so let's do this. So, kung makikita ninyo, okay, nung 20 okay, sorry. Nung 2010, ang halaga ni Bitcoin is 0.09. So, nung narinig ko si Bitcoin, hindi rin ako naniwala. Wala. Sabi nga natin, wala akong kanyan. Hindi ako believe dyan. Wala nga yan. Kasi nga, dahil sa criticism, okay? So, siyempre, naniniwala ako doon sa news. Naniwala ako doon sa wala yung Bitcoin na yan. So, hindi ko yan pinansin. Pero kung bumili tayo, kung noon, tiningnan natin, tapos in 2012, nag-halving siya, di ba? Yung halving niya, tumaas yung presyo niya to $123. Imagine niyo in peso, meron halimbawa bumili kayo ng worth $10 of Bitcoin noon, di ba? Tapos naging $123 after the halving between 2013 and 2012. And then the next halving, and then nag-spike, bago pa siya nag-spike siya to 1,238 all-time high niya nung taon na yon, almost in 2014. The next halving happened, 2016, nag-all-time high siya ng $20,000. And then of course, after halving ng 2020, nagkaroon siya ng all-time high na 69 or almost $69,000. And then last year, 2024 is $109,000. I mean, just this January, I mean, it's not just 2024. Early January of 2025, naging $109,000 siya. Okay? So imagine niyo to. Okay, let's say, ito yung pinakamagandang numbers na nakita natin kung talagang naniwala lang tayo 16 years ago. 16 years ago, sabi nga natin, meron tayong $100. Di ba? Palaki yung $100 noon. 16 years ago, $100 na siguro ang value noon without the inflation. Sabihin na natin mga $1,000 na ngayon. Okay? Pero yun yung natin. Exaggerate na natin kung exaggerated man, but bigyan lang natin ng sabi nga natin, context yung natin para makita natin yung importance kung naniwala tayo noon kay Bitcoin. Imagine niyo, $100 bumili kayo at the price of 0.09. So meron kang 1,111 Bitcoin. So kinalimutan mo na yan. I mean, dahil nga hindi ka naniwala, bumili ka lang, napilit ka lang ng friend mo o napilit ka lang ng kahit sino, tapos nakalimutan mo. Okay? So, nakalimutan mo, pero pagdating pala ng 2017,
Yan, 2017, milyonaryo ka na. Meron ka ng $1 million at this price. So, imaginein mo, pero hindi, ang kagandahan nito, hindi mo pa rin siya naalala. Hindi mo nalaman na milyonaryo ka na pala. Okay? Kasi nga, binaliwala mo siya 7 years after, hindi mo siya naalala. Wala lang, di ba? So, sabi nga natin, so let yun lang. And then, eventually, sabi nga natin, New Year's resolution ka, naglinis ka ng bahay, nakita mo ngayon yung susi nung wallet address mo, doon sa drawer mo or somewhere. Kaya nakita mo na may Bitcoin nga pala ako. At eventually, at that time, all-time high pa si Bitcoin. So, in just 16 years or 15 years, meron ka ng $21 million. Siguro nanginginig ka na. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Hindi mo na alam kung paano mo uubusin to, I believe. In reality, okay? Kaya lang, syempre, hindi natin nangyari. Hindi nga nangyari. Kaya, sabi nga natin, nakakapanghinayang, regret. Nasa huli lang naman talaga lagi ang pagsisisi. Yun lang naman talaga yung meron tayo. Magsisi tayo. Kaya lang, ano nga ba yung next na dapat gawin? So, yung next na dapat gawin natin is grab the opportunity when we saw the opportunity. Harapin natin yung opportunity kung, sabi nga natin, walang masama. Kung sa harapan mo yung opportunity mo, study it, learn it, and then kung it's not for you, huwag mong pasukin. But if it's really for you, you understand, may makita kang future, may nakita kang kan, then grab it. Diba? Ganun lang po yung kan natin. Ganun lang yung dapat nating maging mindset. Kasi nga, minsan, because of the mindset na meron tayo na, paano kung mawala yan? Paano kung malugi yan? Paano kung ganyan? That's good. Sabi nga natin, walang masama doon. But, balik rin natin yung situation. Paano nga kung ganyan yung nangyari? At bigla kang nagkaroon ng $1 million. Diba? If you're going to look at the positive side lagi, you would believe in yourself na, paano nga kung yun ang nangyari? Diba? Hindi yung paano nawala, nag-negative, naniwala, blah, 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 whatever. Pumunta ka doon sa kabilang side and you will see the beauty of it. You will see the beauty of the opportunity. Okay? So at least yun po ang gusto kong iparating sa inyo when we had the chance sana noon kay Bitcoin. Diba? So paano nga ba natin nakukuha si Bitcoin? Sabi ko nga sa inyo, through mining. So ganito po yung isa sa itsura ng mga miner ni Bitcoin. Okay? So kung gusto niyo pong mag-start ng mining ngayon, pwede naman. Meron kayong mabibili kay Amazon or kay eBay. So meron pong mahalagang $4,290. Okay? So ganun yan po yung mining natin. Meron pa tayong mga other ways of mining. Ito po yung other ways of mining natin. Yan, ito pa. Yan, marami kang kwan. Meron pang, kung gusto niyo talagang medyo mabilis-bilis kayo mag-mining, kumuha kayo ng ganito kalaking cabinet, 'di ba? Magkano ba yan? 2,000 pounds. O kaya laki-lakihan pa natin, 'di ba? Sabi nga natin, marami-rami. Ito, mas malaki to, parang isang container na kwan. Isang container na de 20, 'di ba? 45,000, okay? Para makapag-mine ka ng Bitcoin. Which is walang pumipigil sa'yo. No one is, sabi nga natin, walang kwan sa inyo. Siyempre, kaya lang, you have to prepare yourselves. Kailangan mo ng maintenance, ng everything, ng kuryente, kailangan mo lagyan ng aircon para hindi masira, kailangan marunong ka mag-configure ng software. Lahat yan kailangan nating alamin para magkaroon ka ng Bitcoin. Which is, saglit lang po ha, at may tumatawag sa akin. Okay. So, yun. So, ngayon, wait. Yan. So, ngayon, si Ma'am Bimalin, o kaya si Ma'am Nikki, si Ma'am Debs, gusto niyo na po bang mag-mine ng Bitcoin? Kasi, pwede ko na kayong ipag-search kay Amazon ngayon. Ipapadala na lang natin dyan sa Pilipinas. Kung magkano, bayaran niyo lang ako. Tapos, i-prepare niyo na, tuturuan ko kayong mag-mine ng Bitcoin. Okay? Hindi po, joke lang po yun. Hindi po rin ako marunong mag-program kung paano i-program ang pag-mine kay Bitcoin. Ako po, gagawin ko na lang at ginagawa ko, bumibili na lang ako ng Bitcoin. Pag mura si Bitcoin, then binebenta siya pag mahal. Okay?
So, ganun po yung diskarte kay Bitcoin na ginagawa natin, which is very, very profitable. Kaya nga lang, kailangan yung tutukan, kailangan yung one, di ba? Pero, let's say nag-decide nga kayo, si Ma'am Joyce nag-decide, sige, bibili ako ng mining. Gusto ko na mag-mine. Remember, naalala nyo ba na sinabi ko sa inyo kanina na 3.125 per 10 minutes na lang po ang inire-release ni Bitcoin, di ba? 3.125 Bitcoin per 10 minutes. Okay? Or ilan ba 'yon? 225 Bitcoin per 24 hours. Okay, per day. Okay? So ganyan na lang yung nakukuha ngayon kasi nag-halving na, 'di ba? Yung halving niya na. So ngayon kung kukuha halimbawa, sabihin na natin, siyempre medyo mahal yung 45,000 pounds, that is around hindi ko alam. Ilang milyon yan, no? So, dito na lang tayo sa mura. Itong 800 na to, sabihin na natin 70,000 o 80,000 na lang. Lagay na natin, no? Pesos. Yun na yung bibili ni Ma'am Joyce. Para makihati siya. Makikihati siya dito sa 3.125. Okay? Which is ideal. Sabi ko nga, wala namang problema. Wala namang pong masama. Which is good. Okay? Hindi ko po kayo dinidiscourage. Ito lang po yung reality. Okay? Ito lang po yung reality. Kasi po, ngayon po, ang kalaban nyo na sa mining ng Bitcoin ay kumpanya na. At ganito po ang example ng setup na ginagawa nila. Makapag-mine lang sila ng Bitcoin. Imagine niyo na meron kayong isang machine. Si Ma'am Joyce bumili ng isang machine, makikihati siya doon sa 3.125, tapos ito yung kahati niya sa 3.125. Every 10 minutes, may kahati siya. Ilang Bitcoin ang makukuha ni Ma'am Joyce? Yung fraction niya is 0.000000. Halos wala na, but you are maintaining it. You have to pay the electricity, and sabi nga natin. So these are your competitions with Bitcoin. Okay? So ito po yung overwhelmed na pangyayari na ngayon dahil sa naging evolution ni Bitcoin. Now, this is the question po sa inyo. Okay? What if you will be given a second chance to own Bitcoin? Ano po yung iisipin nyo sa akin? Ano po yung isasagot nyo sa akin if I am given a chance? I will grab it like, nako, hindi ko na masabi kung paano pa. Hindi ko na siya pakakawalan, di ba? Ganun yung point natin. Ganun yung natin na magkaroon lang ako ng isang Bitcoin. Isang Bitcoin lang, hindi na ako humihiling ng marami. Isang Bitcoin lang. And then I can kaya ko ng palaguin yun. No? Strategy na lang. Pero imagine, di ba? So, if you are given a chance, sabi nga natin, what if there is a second chance? Okay? So, meron po tayong bagong cryptocurrency na nasa market, o ilalabas natin sa market, which is the Bitcoin code. Okay? Ito po. Bitcoin code. So, siya si Bitcoin code. Ipapakilala ko lang po sa inyo si Bitcoin code. Okay? Para makita nyo kung ano yan. So, now, step back the time. Sorry about that. Step back the time. So, a second chance to be there at the beginning. So, ngayon po, meron tayong second chance with Bitcoin. So, ano ba yung second chance natin kay Bitcoin? Ito po yon, si Bitcoin code. So, bibigyan ko rin kayo ngayon ng fundamentals ni Bitcoin. Bitcoin code para maintindihan ninyo, okay? So, ano nga ba si Bitcoin code? Bakit pumasok si Bitcoin code? Because we now have a second chance to start the beginning. Hindi na natin babalikan yung 16 years ago because we can have this chance right now. And sabi nga natin, alam niyo yun, opportunity knocks only once. But of course, when the door closes, another one opens, di ba? Sabi nga natin, but this is the good time. This is the second chance. So, bibigyan ko yun ng fundamentals with Bitcoin. Ano ba yung fundamentals ni Bitcoin code? At least maintindihan niyo na mayroon ding fundamentals si Bitcoin code. So, katulad kanina nang ipinakita ko sa inyo sa fundamentals ni Bitcoin, may fundamentals din si Bitcoin code. Ano naman yung fundamentals? Gusto kong makita. Siyempre, ito yung fundamentals niya.
Now look. Ano yung nakikita nyong fundamentals ni Bitcoin na nakita nyo kanina kay Bitcoin? Ni Bitcoin code na nakita nyo kanina kay Bitcoin. Para maintindihan lang natin. Can you see? Can you see the difference? Okay? So, nakita nyo nga, si Bitcoin code was launched in 2023. Okay? 2023. So, in 2023 ni-launch, so ibig sabihin, bago pa lang. We are just starting. So, ibig sabihin, ilan na? 18, 19, 19 months? Okay, 20 months? Sabihin na natin 20 months. Okay? 20 months pa lang, 20 months old pa lang si Bitcoin code. So, ibig sabihin, we have the second chance. Ano ibig ko sabihin? Imagine niyo, look at this. 21 million supply. 7,200 every 24 hours or 50 every 10 minutes. We still the halving. We still have the halving or yung 210,000 blocks. So, ibig sabihin may halving din tayo. So, ang kagandahan nito, bakit ko sinabing second chance? Kasi hindi pa tayo nagha-halving. Ang halving po natin mangyayari pa sa 2027. So, at this moment in time, you can start mining. Okay, sabi ko nga sa inyo, ano ba, bakit sinasabi ko? Kasi ito pong si Bitcoin code has copied the same concept, the same system with Bitcoin. Ngayon si Bitcoin, alam na natin ang history, ngayon we have the chance at the beginning. So ano nga yung sinasabi siya, mining? Right now, we are still mining 7,200 coin per 24 hours. So if you start mining right now, you will be part of this 7,200 every day until ma-reach natin yung first halving. I hope this makes sense, no? Naintindihan natin kung bakit importante yung mag-start tayo ng mining. Sabi nga natin, when is the best time to plant trees? 30 years ago. When is the next best time? Today. Exactly? Right? Di ba? So, yun yung natin. So, now, itong transaction na to, kung nakikita niyo naman yan, it's because of the blockchain. So, our blockchain is made in the 21st century technology. So, it's not possible na maging mas mabilis kay Bitcoin. Of course, this is the compliance na meron tayong blockchain that is based on the layer 1 Ethereum blockchain. So, ibig sabihin po yan ang natin, ginagamit natin. And then, of course, current mining natin ngayon is $120 ang bawat isang Bitcoin. And then, gumagamit po tayo ng B-Fuel. Hindi na po natin kailangan ng machine. Hindi na natin kailangan bumili ng machine. We are eco-friendly kasi digital na nga tayo. We are in the 21st century technology. So, meron tayong special way na makapag-mining ng Bitcoin code. So, at least, alam natin, and then we use B-Fuel as our, sabi nga natin, pinakang gasolina natin to mine. Di ba? Pag pumunta ka naman sa mga mining areas ng gold, ng silver, kailangan din ng mga equipments na gumagamit ng gasolina, ng kuryente. So that was it. Pero dito sa atin, tinawag na yung B-Fuel inside the system. So you don't have to worry about it. So isipin niyo yun, napakaganda, di ba? So kaya na, halving will be happening probably in 2nd of October 2027 or pwedeng mas maaga pa kung maabot niya kaagad yung 210,000 blocks. Okay? Sorry. So, ganun kaganda ang, sabi nga natin, ng second chance natin. Okay. Ito naman yung itsura ng blockchain natin. At least makita nyo rin yung itsura ng blockchain natin. So, we have the blockchain. So, ito yung blockchain natin. Ito yung mga transaction. Dito nyo makikita. Okay. Yung bawat transaction ng ating one dito. Halimbawa, ito, tulad nyo. Transfer. Okay. Makikita nyo, ito yung transaction ID. Sabihin nyo, ito yung pinakang invoice number o receipt number na tinatawag natin. Unique lahat yan sa bawat transaction. Okay? Malalaman nyo din yung transaction fee ninyo, kung magkano, nandyan lahat. Details po. Ito yung wallet address, kung saan nanggaling. Halimbawa, ito, kasi ito, papunta kasi ito sa miner, yung miner natin, but this one, halimbawa, ito pinadala, ito yung address na to, dito yung pinadalhan. So,
transparency. Ganyan nag-work ang blockchain. Every time na mag-transact ka, lahat po naka-record. Walang, kahit sinong tao ang magpunta sa blockchain, makikita po yung transaction ninyo. But that doesn't mean na pag nakita yung transaction ninyo, maaagaw na sa inyo yan. Because blockchain is one of the safest and secured facilities in the world. Wala po nakakatamper, wala nakaka-manipulate ng blockchain. Ganun po katindi ang transparency ng blockchain natin. Okay? So our blockchain is called BTC20 Smart Chain. Okay? So yung transaction natin is 2 to 3 seconds per transaction. Yung fee, imagine niyo napakamura lang ng fee. Wala pang 1 sentimo. Okay? Ganun kamura lang. Okay? Yung compliant tayo. Okay? So this is the meaning of EVM compliant. You can do your own research. Nandiyan naman si AI, nandiyan si ChatGPT, si Gemini, si Perplexity. Ang dami pong ways para makita ninyo kung paano ma-research ito for your own due diligence. Okay? Do not take it from me. Okay? Lahat po ng mga diniscuss ko sa inyo kanina, o sa mga manonood ng video na to, okay? Kung halimbawa mang-replay to sa inyo, balikan nyo lahat yung mga sinabi ko, and then tingnan nyo kung tama nga ba yung mga pinagsasabi ko. Nandyan na, sabi ko nga sa inyo, ang information, hindi na po problema ngayon. Nandyan na lahat sa atin, nakahain na sa atin. Ang kailangan na lang natin is, i-consume natin kung paano natin i-consume ng tama. Okay? So ngayon, bibigyan ko po kayo ng way para at least malaman tayo. Konti na lang, tatapos na tayo. Pakikita ko lang sa inyo kung paano tayo makakapag-start ng mining ng Bitcoin code. So we have the BTCC code 20 miners. Okay? Now, this is in the form of NFT. Sino po bang nakakaalam dito ng NFT? Kung hindi nyo po alam yung NFT, of course, sabi ko nga sa inyo, research again. Ang tawag po dyan sa NFT or yung ibig sabihin po niyan ay non-fungible token. Okay? So, non-fungible token na ang utility nito is to mine Bitcoin code. So, we have 3 types of miners. Sabi nga natin, ako naman yan, normal naman yan, di ba? Sa mga mining, may mas malalaking miner, mga mining company, mas malaki ang machine nila. May mga miners na maliliit, may maliit silang machine. Pero siyempre, mas malaki ang machine mo, mas marami kang namamine, di ba? So, common sense, di ba? Common sense lang yan. So, we have 3 miners. So, the bigger the number, the bigger na makakapag-mine ka ng Bitcoin code. Okay? So, paano ba natin maka-acquire ang Bitcoin code? So, kailangan po lang natin ay, siyempre, bumili ng miners. Kasi, ang miners ni Bitcoin, binibili din in hardware form. And then, of course, the software form. And then, lahat advanced. Okay? Pero dito, start $50. Kung palagay ko naman, hindi malaki ang $50. Okay? $50 is around 2,500 probably. Or, sabihin na natin 3,000. Yes, 2,500. Sabihin na natin 3,000. Okay? 3,000 pesos. Sa 3,000 pesos, this will give you a lifetime opportunity of mining Bitcoin code. Bakit ko sinabing lifetime? Kasi once na nakuha mo na to, lifetime na yan. And magmamine ka na for the rest of 140 years. Sabi nyo, imposible naman po yan, 140 years. Bakit magiging imposible? Di ba sabi ko sa inyo kanina, yung last Bitcoin mamamine in 2134. Ngayon po, 2025 pa lang. Tayo po kay Bitcoin Code, nag-uumpisa pa lang. We are just coming to the 2nd year. So, ibig sabihin po, meron pa tayong more than 140 years. If I'm not mistaken. Okay? Ganun po kalayo pa. Yung last Bitcoin is on this year. Dito siguro, kayo na bahala, madali nyo namang makukumpute yan doing the halving. Diba? Half every 4 years. Then tingnan ninyo, or andyan na naman, sabi nga sa inyo, andyan na naman si AI. Search nyo kagad. Mining, may 21 million AI. Bigay mo sa akin ng results, kailan mo mamine, yung ganito, na after every 4 years, hinahati yan ng ganito, ganyan. And for sure, ibibigay sa inyo yung taon. For sure. Maging resourceful lang tayo, madali lang makuha natin yun. Okay? So, ganun lang po. $50 for a lifetime. Pwede po natin itong ipasa sa mga apo natin.
Kami nga, mga hindi lang anak, apo, apo sa tuhod, talampakan, tuhod, kuko, lahat na ng klase ng apo na aabutin natin. And I'm pretty sure, hindi ko na makikita tayo, palagay ko, hindi ko na makikita na mine yung last Bitcoin. But I believe this will be mine at this year. So kung sino man yung apo ko, na apo ng apo ko, posibleng sila yung sabi nga natin, maka-witness nung pangyayaring dito. And also with Bitcoin code. Okay? So yung next miner natin, ang halaga po is $500. So if you want to earn more, syempre you have to invest a little bit more. Then the next one is $5,000 for you to be able to and start mining. So, nga tulad ng sinasabi ko sa inyo, now that we have the second chance, are we going to let it slip away and we get left behind? Or we will take action just by putting something. Okay? So, ganun lang po sa atin. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko po ito ibinebenta. Wala po ako ipinag sa inyo. Now you have the knowledge, now you have the learnings, now you can do your own due diligence, do your own research. So at least we have the freedom. Wala pong sapilitan o walang kahit ano. At least when you learn, and then it's up for you to decide. Very important po yun sa inyo. Ako po, sabi ko nga sa inyo, when I started mining, I started here from the very beginning of the company. And I am really grateful. Okay? I'm still grateful. I believe ang halaga ngayon ng per Bitcoin code natin is around $128 per coin as of the moment. So it's not bad, di ba? $128. Imagine niyo na lang, no, nag-mine kayo ng Bitcoin, let's say gumili kayo ng $50. And then after 10 years, kinalimutan nyo after 10 years. Tapos yung palang miners nyo nakapag-mine na lang, nalagay na natin 100 Bitcoin code na lang. Okay? 100 Bitcoin code na lang. And then, yung achievement ni Bitcoin, di ba yung $111,000 all-time high. Imagine nyo na lang, 1/8. 1/8 of the quarter of the achievement of Bitcoin. Yun yung naging price ng isang Bitcoin code. Kung na yun, sabi nga natin, very, very conservative na yung example na yun. I mean, pwede kong exaggerate like half of it, di ba? Sabihin na natin $50,000, tapos meron kang 100 Bitcoin code. But what I say, 1/8 of it. Tapos meron kang 100 Bitcoins. After 10 years. Dahil nag-invest ka because of the knowledge that you have learned. Di ba? So, yun lang naman yung kan. Ako kasi kung magtumingin kasi ako ng what if, hindi what if, paano kung mawala yan? What if, kung tumingin kasi ako ng what if mag-work ito? What if this gives me wealth? What if this gives me time freedom, money, financial freedom, or something? Ganun kasi yung thinking ko. Hindi ako nagtitink na, ay, what if hindi ko kaya? Ay, what if hindi ko matutunan? What if mahirap? Di ba? Kasi, ang totoo lang naman sa buong buhay natin, I mean, hindi po ako kanano, pero in reality, life is about priority. Life is something that you need na meron tayong pina-priority. Ano ba yung pinasabi nating priority? Trust me when I say, knock on wood. Halimbawa, nagkasakit tayo or nagkasakit yung isa sa pamilya natin and we need to dali natin sa ospital at wala tayong hawak na pera. Trust me. Okay? Hindi po ako nagkukuha, this is just a real life example. Gagawa ba kayo ng paraan to find that money makarating lang ng ospital yung pinakamamahal natin or yung sarili natin? For sure, we will prioritize. We will stop everything because of the priority. I'm not saying i-prioritize natin to. I'm just saying opportunity is in front of you. What would you do? Okay? What would you do to take action or just neglect it? Decision lang nyo lahat yan. Basta ang akin, ang point ko lang is this is our second chance. Okay? So, final ko na natin. Pakita lang natin kung ano yung sinasabi ko, bakit ko sinasabing second chance pa rin to. Okay? So, let's see. Nakikita nyo? Bitcoin versus Bitcoin code. Ano ang difference? Ano ang makikita nyo? Sabi nga natin, ano nga magiging ko natin? Anong benefits natin dito? Tingnan nyo. In 2024, si Bitcoin versus
Bitcoin code in 2024. So last year pa to natin ginawa tong presentation na to. Magagawa tayo ng latest bago kayo magalala. But tingnan lang natin. So nakikita niyo yan, di ba? 21 million supply, 450 na lang every 24 hours ang minamine, or 3.125 every 10 minutes. Okay? Halving will happen every 4 years. Okay? So 5 to 8. Forget this. Okay? This is just basic. Ito lang yung pinangtingnan natin kasi ito yung importanteng part. Okay? Now, with Bitcoin code, imagine, at this moment in time, we are mining 7,200 or 50 every 10 minutes. Look at this difference. Look at these numbers. Imagine niya. So, well, I'm not saying huwag kayong mag-mine ng Bitcoin. Okay? But you can mine Bitcoin. You can start mining, of course. Nga lang, you need to buy the hardware and everything. Ito, eco-friendly, NFT. I-connect nyo na lang yung digital to digital blockchain natin and then leave it for some time, okay na. Okay? Eco-friendly pa tayo, hindi tayo nagkakaroon ng emissions ng mga di ba, ng carbon dioxide because of wala tayong equipment. Wala tayong aircon. Siyempre kailangan yung lagyan ng aircon yung so another electricity, magbabayad pa kayo ng electricity. Here, you can start mining. Okay? If you wanted to learn more about Bitcoin code, paano siya mag-work, go back to the person that invited you kung napanood mo tong video na to in replay. And for sure, ipapaliwanag niya sa inyo kung paano nyo magkakaroon nito. But, of course, imagine niyo lang, dyan lang. Ito lang yung titingnan natin dyan. Ito lang. This area only. In 2024. Imagine with Bitcoin in this is 2028, okay? So, that's another 4 year. Imagine niyo 2028. Okay? Ito, mahahati lang ito sa gitna. Ito, pag nahati pa to sa gitna, so ibig sabihin, 1.75 or somewhere 1.75 every 10 minutes, ito, magiging 25 pa. Ang laki na ng difference. Diba? Malinaw naman, diba? Medyo magulo lang yung aking sulat, diba? So, pag nahati yan, tapos nahati ito, nakikita nyo na yung difference, the difference of the numbers na nakukuha natin every 10 minutes. Okay? So, at least now you understand. So, here are some benefits kung bakit si Bitcoin code. Okay? Where is my cursor? Nawala. Dali lang po. Nawala ang aking cursor. Yun. Okay? So, yan. So, 6 reasons why Bitcoin code. Okay? So, there will be only 21 million supply. Very transparent, decentralized, 100%, borderless, you can transfer anytime. Of course, time freedom, yung freedom nito, walang middleman. And then, of course, the fungible one, Bitcoin code is perfectly interchangeable. So, ibig sabihin po natin, wala tayong magiging worry. So, Bitcoin code is the 21st century technology. So, meron tayong yun ang Bitcoin natin. So this is our second chance. So don't miss out the second time around. Okay? Lahat po ng second chance dapat kinuha natin, tinitake natin na advantage. Pag-ibig man, sa financial, sa trabaho, sa life, lahat ng second chance masarap, 'di ba? Lahat ng second chance is a good thing na para makabawi tayo or mag-make up tayo sa ginawa nating kasalanan or make much more of it dahil sa halip na masaya, pasayahin pa natin. Okay? Ganun lagi yung meron tayo. So this is Bitcoin code. So thank you so much for listening. Sabi nga natin, wait, bakit ganun? Ayaw. Baka po may mga tanong. Yan. Thank you po. Wait lang po, mama. Bakit hindi gumagana? Yun, now is the time to begin your mining journey. Thank you so much po for listening. And we can do a question and answer po. Stop ko na lang po yung recording muna para sa question and answer.